At eto na nga tayo nagbabalik na naman, dito lang yan sa Master Judea Channel. At dito sa video na ito mga kababayan, nabuking na po kung sino talaga ang pasimuno sa pagkakanulo kay dating Pangulong Duterte at ibinigay, kinidnap, ibinigay diyan sa ICC mga kababayan. Kung matatandaan natin, noong nakaraang araw ay nagtuturoan na po sila. Wala daw nangyaring sabuatan, pero nung mga unang buwan, unang linggo, mga kababayan, maraming statement na lumabas sa kanilang bibig mismo na sila-sila ang nagplano para dalhin si Pangulong Duterte doon sa The Hague. At after ng isang linggo, nagtuturoan na po sila na wala daw nagsasabuatan, pero ngayon, mga kababayan, lumabas mismo at inamin ng ICC kung sino talaga ang may pasimuno sa pagkakanulo sa dating Pangulo na magaling na walang iba kundi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pag-uusapan po natin yan mga kababayan pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At eto na nga, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. So sa videong ito, mga kababayan, ay sigurado ako na lalong magngingit-ngit, lalong magagalit ang mga Pilipino dahil ICC na po mismo ang umamin na ang administrasyon ni Marcos Jr. ang may pakana kung bakit nandoon ngayon si Pangulong Duterte sa The Hague. Pero bago natin puntahan yan mga kababayan, kahapon may upload tayong video na mga siguro mga 200,000 na ang views regarding dito sa opening ng KCC Mall diyan sa Cotabato City, no? So ang nangyari pala dito, supposedly ay si Pangulong Marcos Jr. ang magkakat ng ribbon. Pero hindi po siya tumuloy, mga kababayan, dahil sa nakikita niya na siguro talagang dudumugin siya ng mga Duterte supporter. Dahil doon, sa pinakita kong video sa inyo kahapon, ay talaga namang ang imbitado ay si Marcos Jr. pero Duterte ang isinisigaw ng mga tao na nagpunta doon sa mall. So dito, mga kababayan, ramdam natin kung gaano na talaga kagalit ang mga Pilipino, lalo na ang mga kababayan natin na Mindanaoan. Okay? So, hindi po tumuloy dyan si Bongbong Marcos Jr. dahil siguro nakita niya yung ngit-ngit ng taong bayan, lalo na ng mga taga Mindanao, sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Pero ipapanood ko muna sa inyo ang ibang anggulo noong video na kuha kahapon dyan sa KCC Mall sa Cotabato, kung saan dumagungdong ang napakalaking mall na yan at naririnig nila Duterte ang sinisigaw. Alright. So dyan mga kababayan, kitang-kita po natin na galit ang mga tao. Ito yung mga sinasabi pa lang natin na kahit hindi ka naman kasi kahit hindi ka matalino, meron ka lang sentido komon, alam mo na kung sino ang pasimuno ng kagaguhang ito. Yung pagpapadala kay Pangulong Duterte at pagkidnap para dalhin dyan sa The Hague. Tayo, alam na natin kung sino talaga ang may pakanan yan, kung ano ang dahilan. Dahil yan sa politika, mga kababayan. Pero, yan, hindi pa kumpirmado sa panahon na yan, mga kababayan, na si Pangulo o ang administrasyon ni Marcos Jr. ang may pakana
may pasimuno ng pagkakanulo kay Pangulong Duterte, galit na galit na po ang tao. At dito sa video natin ngayon, ito ay patunay, kumpirmasyon mga kababayan, na ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. mismo ang gumawa ng paraan para mapatalsik, mapaalis si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At may sinabi pa yung buwak-anakin ng Claire Castro na hindi daw tatanggapin si Pangulong Duterte sa Pilipinas kapag isinoli siya ng ICC. Saan ka ba nakakita ng isang citizen ng Pilipinas hindi mo tatanggapin sa Pilipinas? Doon pa lang, dapat alam nyo na kung ano nangyayari. Ayaw talaga nila si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil lalo silang kinamumuhian ng taong bayan sa mga statement or sa mga revelasyon ng ating dating magaling na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa puntong ito, mga kababayan, eto na po, mapapatunayan natin sa bibig mismo ng spokesperson ng ICC kung sino po, mga kababayan, ang may pasimuno ng kaguluhang ito sa Pilipinas. Panoorin po natin. Dr. Abdallah, the Chief Legal Counsel of the former president has indicated that he will bring this matter even before the confirmation of charges hearing. And so that is why we wanted you to elaborate on how this turnover or surrender by the Philippines, which was no longer a state party to the ICC at the time. Well, I think the main element, as we had already indicated, is that the ICC has jurisdiction over the alleged crimes because they happened allegedly during the period when Philippines was a state party. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. Patay. Okay? So the surrender or the kidnapping of former President Rodrigo Roa Duterte is a decision of the Philippine authorities. Hindi naman po sa atin ang galing. Hindi po sa bibig natin ang galing. Although, alam na po natin yan, umpisa pa lang, pero ito mismo, sa bibig mismo ng spokesperson ng ICC nang galing kung sino ang may pasimuno. Okay? Ulitin natin ang sinabi. When Philippines was a state party. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. I cannot speculate what the judges might say. Okay. All right. Now, kung tama ba yung pag-aresto o hindi tama yung pag-aresto kay Pangulong Duterte, that needs to be submitted to the judges. Okay? So, isusubmit po yan. Pag-uusapan po yan dyan sa ICC mismo. So, ngayon, dinelay po nila. September 23 po ang magsisimula ang hearing ni Pangulong Duterte. Anong ibig sabihin nun? Si Pangulong Duterte ay mananatili dyan sa The Hague during and after the election. At sinadya po nila yon. Dahil alam natin na si Pangulong Duterte ay sa tuwing umaakyat sa entablado ay dinudumog ng mga tao. So sinadya nila na sa September 23 simulan ang hearing para manatili dyan si Pangulong Duterte at hindi makapangampanya at matalo siya doon sa Davao City. Pero sa tingin nyo, matatalo si Pangulong Duterte sa Davao City? Kasi ito mga kababayan, maliwanag dito na kapag inumpisahan agad ang hearing, halimbawa, inumpisahan ngayon ang hearing, baka bukas makauwi na si Pangulong Duterte. Baka makauwi na si Pangulong Duterte kasi nga, unlawful yung pagkaka-aresto po sa kanya. Kahit mga abogado, dekalibring abogado ang nagsasabi na unlawful ang pagkakahuli or pagkinidnap nga si Pangulong Duterte. Hindi dumaan sa tamang proseso. And yet now, mga kababayan, pinatunayan ng ICC
kung sino talaga ang pasimuno dito. Then we will see what will be the outcome. But of course, even states that are not parties to the ICC Rome Statute, they can cooperate with the ICC on a voluntary basis. So the question is, I think, might be raised by the defense about the lawfulness of the arrest itself, but that has to be decided by the judges. I cannot speculate on it. Yon, okay? Yun mga kababayan. So now, kung malalaman ng mga husgado na matitino diyan sa ICC na hindi sinunod ng proseso, ang proseso ng Pilipinas, ano ba mangyayari? Hindi pa uuwiin na si Pangulong Duterte. 'Di ba? Uuwi na sa Pilipinas. Pero unang-una, mga kababayan, bilang bilang Pilipino, bilang pagiging human, kahit gaano ka siguro kagalit, kung ikaw ay matino ang pag-iisip mo, hindi mo ipagkakanulo ang kapwa mo Pilipino. Pero kapag desperado ka, kapag inggit na inggit ka, kapag galit na galit ka, kapag hindi mo makontrol ang sarili mo, at kapag ikaw ay lango sa kapangyarihan, gagawin mo ang lahat, mga kababayan. Kahit ano pa yan, whatever it takes, gagawin mo yan para matupad ang pinapangarap mo or yung ambisyon mo sa buhay. Katulad ng ginawa nila kay Pangulong Duterte. Considering na si Pangulong Duterte, mga kababayan, ay mahina na, hindi na kayang manlaban, hindi na kayang lumaban ng lakas sa lakas, yun ang ginawa nila. Dinukot nila ang ating dating Pangulo na ngayon ay naghihirap doon sa dahig na dapat sana dahil napakarami niyang nagawang magaganda sa Pilipinas, nagpapahinga siya at tinitingnan yung mga nagawa ng kanyang administrasyon habang pinapakinabangan ng sambayan ng Pilipino, pero nandun siya. Pinagkanulo siya ng kapwa natin, mga bangag na Pilipino. So ito, mga kababayan, nalungkot ako lalo nung narinig ko po itong sinabi ni Senator Bongo. Eto, panoorin natin ito, mga kababayan. Kasi, tama nga naman na hindi mo na kailangang ganunin si Pangulong Duterte dahil sa katandaan niya. Pero, dahil nga mga hayok talaga sa kapangyarihan, itong mga nasa gobyerno natin, ay talagang nagawa pa rin nila. Hindi nila inisip or wala nang konsekonsensya dito, mga kababayan. Wala nang konsekonsensya, wala na silang pakialam kung anong mararamdaman ng mga Pilipino, kung anong mararamdaman ng mga supporter ni Pangulong Duterte. Wala na po silang pakialam dyan. Basta, ang gusto nilang mangyari, matupad, may sakatuparan, yung gusto nilang mangyari. Para sila ay manatili sa kapangyarihan, at magpakasasa sa yaman ng Pilipinas at mapanatili ang kanilang kapangyarihan. So ito, panoorin natin ang speech ni Senator Bongo, mga kababayan. First persons present in this meeting, parang wala namang resource persons present dyan. Parang wala akong nakikita. Si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang abogado ng SEC. Yun lang po. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino, malungkot rin yung hearing natin. Sa nakaraang pagdinig ng committee ito, marami tayong naisiwalat na maaring pagkakamali o paglabag sa batas, due process at karapatang pantao na isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The preliminary report of the chairperson underscored a crucial point. The Philippine government was under no legal obligation to arrest the former president and surrender him to an international court. It was revealed that
what was received was merely a diffusion notice which was unverified and unapproved by the International Criminal Police Organization, Interpol Secretariat. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Parating paulit-ulit yan. At hanggang ngayon, yan naman po pinag-usapan na wala pong jurisdiction. Kung walang jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Kung hindi kilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ng arrest warrant mula sa ICC? At it was very fast. Napakabilis po ng pangyayari. I'm sure kindly check nyo rin po sana. Baka maraming may mga red notice dyan na hindi naman minadali, hindi naman hinanap. Pero ito, ang bilis po. Mas inuna nyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na sigurong nandyan sa listahan. At kung sinunod nyo lang po ang batas at tamang proseso, hindi nyo papayagan na ilipad lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang seryosong implikasyon ng mga pangyayaring ito. Napaka-unhealthy po ito ang nangyari ngayon. Maaaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maaaring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang naisang tabi. Kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino, mataas o mababa ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan yan at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong, ang matatanda po, frail, fragile, sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at inaalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan. Kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat dito siya litisin sa ating bayan. At mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang 6 na taon, kung nakakalakad ba yung mga ating anak na hindi nasasaktan at ligtas. Mga OFWs, kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos. May peace of mind sila while working abroad. Sa huli, bagamat andun na si Tatay Digong ng buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa. Dito niya harapin kung anumang inaakusa sa kanya dahil ilang beses naman niyang sinabi, he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung kanyang nakaraang termino. Madam Chair, sa mga kasamahan ko, kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito, I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo, sana matulungan, please bring him home. Marami pong nangungulila, marami pong nasasaktan. Mga kababayan ko. Noong nakaraang hearing, nasa Zoom lamang po ako dahil hindi ko kayang humarap sa ilang personnel na mataas ang respeto ko, nirespeto natin, respeto namin ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinakbuhan noon. Ngayon naman, tinakbuhan na naman ng komite. Wala sila. Ito mga walang hiyang resource person, mga takbuhin. Sa madaling salita, ang gustong sabihin ni Senator Bongo, si Marbil, Secretary Remulla, yung dalawang Remulla,
si Jane Fajardo, si Torre, sino pa ba? DND Secretary, si Anyo, si sino pa? Mga takbuhin din pala. Oh. So ito, mga kababayan, sila lang ba ang may batas? Oo. Ay yung mga mahihirap lang ba ang may batas? Oh. So ito, iniimbitahan sila, mga kababayan, bilang mga resource person, pero hindi sila pumupunta. Oh. Pero yung mga vlogger na iniimbita nila, nire-require nila eh. Nire-require nila kailangan pumunta dahil pag hindi pumunta, ipapasubpi na, iwawaran. Pero dito, sila mga tigas eh. Sila mga tigas, sila may hawak ng kapangyarihan. Kaya, wala. Kahit hindi sila umatin dyan, okay lang. Total, nasa kanila naman ang kapangyarihan. Yun lang ang nakakalungkot sa Pilipinas. Nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa kanina, respeto naman natin, no, na nag-i-invoke po ang ilan ng executive privilege, may mga excuses. Pero bakit ganon hindi pantay? Kung ang ordinaryong mga vlogger, police, local officials, pinapatawag kung ayaw pumunta, nako-contempt. Parang hindi naman po yata patas. Correct. As I have said before, March 11 is indeed the saddest day in our recent history. But the saddest part is, after 23 days, mukhang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulila dahil sa nawalan sila ng taong itinuring nating tatay. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi si Tatay Digong. Hindi pa rin ninyo nabibigyan ng klarong eksplanasyon kung bakit kailangan humantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos nyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system, panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin ang hindi dapat mangyari. Nakakalungkot po. For the sake of our country, sana hindi na po maulit ang nangyari. Dahil ang pangyayaring ito hindi lamang tungkol sa isang tao, ito po'y tungkol sa respeto sa ating batas, sa ating soberanya, at sa dignidad ng bawat Pilipino. Maraming salamat po, Madam Chair, at sa mga kababayan nating nakikinig. Ayan, oo. Hanggang ngayon, talagang madamdamin pa rin, okay? Ang si Senator Bongo talagang medyo emotional pa rin dahil si Senator Bongo, mga kababayan, alam naman natin na ito ay naging aide ni Pangulong Duterte sa napakatagal na panahon. Kung tayo nga nakailan lang natin nakilala si Pangulong Duterte at itinuring na tatay, gano'n na lang po ang kalungkutan natin. Gano'n na lang po ang galit natin doon sa mga nagkanulo sa kanya. Lalo-lalo na po si Senator Bongo na itinuring na niyang kapatid, tatay, kuya, si Pangulong Duterte ng 4 na dekada. 3 o 4 na dekada. Kaya mga kababayan, tama yung sinasabi ni Senator Bongo. Hindi na po patas ang nangyayari sa ating bayan. Hindi na po patas dahil yung mga ordinaryong Pilipino, pag kanilang ipinapatawag, ganun na lang. Pero pag ito na mga nasa posisyon ang pinapatawag, parang napakasimple lang nilang tumanggi. Napakadali lang sa kanilang tumanggi na hindi pupunta kasi nga nasa kanila ang kapangyarihan. Pero, syempre, mga kababayan, ang batas ay batas. Oo. Now, si Senator Bongo, mga kapatid, si Senator Bato de la Rosa, ipinapasubpi na ngayon ang mga resource person na hindi pumunta ngayon. So malamang sa alamang susunod nito warrant of arrest na ni Senator Bato de la Rosa. Dahil pinupursige niya itong hearing na ito at para makauwi si Pangulong Duterte, malamang sa alamang ang susunod nito sumpinan na ni Senator Bato de la Rosa. Pero salamat Senator Bato de la Rosa sa iyong inisyatibo na isugpina ang mga yawa na ito. Mga opisyalis kung executive branch of government is a total snap to, as far as we're concerned. And
ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw nila magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang i-islam yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Patay. Meron ka pang gaganapin hearing, dapat masabina ito sila para magkaalaman. Laruin natin ito. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapakirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Tabulyon at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na Senado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo natatanggap. Baka nagkakasabuatan na rin. Tama natin po, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang mangyari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Hayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na labag sa ating konstitusyon. We are here to check them. Kung hindi sila magpapacheck, istab sila ng istab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis nito. Ayun, okay? So yun po mga kababayan, at ipapasumpina na rin ng Senado ito mga resource person, kasama na dyan yung mga humuli kay Pangulong Duterte, yung mga pasimuno, kaso yung presidente ata, immune yan may immunity, kaya hindi po pwedeng ipatawag yan dyan Oo. Pero at least, sa susunod, tingnan natin kung tatalima ba sila sa patawag ng Senado. Kung hindi, wala na tayong magagawa. Oo. Dahil sila na ang batas. Oo. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Senator Bato na nagkakaroon tayo ng constitutional crisis. Pagka hindi na sinunod ang batas ng Pilipinas, wala na tayong magagawa doon. Ibig sabihin, yung batas ng Pilipinas ay palamuti na lang. Okay? Palamuti na lang po. Pero kung makapag-demand sila, makapag-demand sila sa mga resource person nila diyan sa Kongreso, abay, ang tatapang nila iko-contempt nila pag di nagpakita. Pero eto mismo, diyan sa Senado, ayaw din nila magpakita. So mga kababayan, dito natin malalaman kung gaano karagarapal, kung gaano kahindi patas ang batas ng Pilipinas. Kaya nga, si BP Sara Duterte, mga kababayan, ay nananawagan sa ating mga Pilipino na tayo po ay bumoto ng maayos. Bumoto ng maayos sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagboto ng straight sa PDP laban candidates. Ito po panoorin natin Kampanya ng PDP, ulitin natin. senator candidates at sa mga guest candidates. Ulitin po natin Ang pangatlo is kung sasali ba ako sa kampanya ng PDP, senator candidates at sa mga guest candidates nila. Palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama
sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno at alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondoc, Philip Salvador, and meron pa isa. Vic Rodriguez, ma'am. Vic Rodriguez is a guest candidate of PDP. So meron pa tayong isang PDP senator. And meron tayong 4 na guest candidate. Si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, ito yun nga, siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang magba-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Yun, oo. Block voting, mga kababayan, ibig sabihin, we need to vote straight. PDP laban candidates. Kung gusto nyo pong mabago ang kalakaran ng bansang ito, iboto po natin. Dahil ang boto po sa PDP laban ay boto para sa pagpapauwi at para sa hindi impeach kay VP Sara Duterte. Pag binoto nyo po yung alyansa, consider it na hindi makakauwi si Pangulong Duterte at mai-impeach si VP Sara Duterte. Now, kung okay sa inyo na mangyari yun, edi iboto nyo po yung iba. Pero kung ayaw nyo na manatili si Pangulong Duterte doon sa Hague, dahil ang sabi nga ni Claire Castro na kapag ibinalik daw ng ICC sa Pilipinas si PRRD, ay hindi daw nila tatanggapin. At tayo, alam na natin yan, umpisa pa lang, na kapag nagkaroon sila ng malakas na alyansa dyan sa Senado, sigurado si VP Sara Duterte mai-impeach yan. So now, mga kababayan, hindi lang mga Pilipino, dahil pati mga ibang lahi, mga kababayan, ay talagang mahal na mahal si Pangulong Duterte dahil mismo itong mga ibang lahi na ito ay naramdaman nila ang katahimikan sa Pilipinas nung sila ay nagbakasyon dito at nakakapaglakad sila ng matiwasay, matahimik, nang walang iniisip na threat sa kanilang buhay dahil takot gumawa ng kalokohan ang mga kriminal dahil sa mga magagandang programa ni Pangulong Duterte. Ang mamamayang Pilipino ang nasaktan. Isa po dyan ay isang British, European pala to. Panoorin po natin. Sa illegal na pag-aresto at sa pilitang pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Pati ang mga dayuhan ay kabilang sa mga nakikisimpatya sa dating Pangulo. At isa na nga rito ang isang British political vlogger na nagpahayag ng pagkadismaya sa sitwasyon. Ang buong detalye ng balita mula kay Sara Santos. Patuloy na nag-iingay ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pag-iit na hindi dumaan sa tamang proseso ang ginawang pag-aresto sa kanya. Bakas sa maraming Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa mga kababayan natin abroad ang pagkadismaya sa kinasadlakang sitwasyon ng dating Pangulo na nasa kustodiya pa rin ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sa katunayan, hindi lang mga Pilipino ang naniniwalang hindi tama ang naging trato ng Administrasyong Marcos
Jr. kay dating Pangulong Duterte dahil maging ang ilang dayuhan makikitang nakikiisa at nakikisimpatya rin sa walang tigil na panawagang pauwiin na sa sarili niyang bansa ang dating presidente. Isa ang British political vlogger na si Malcolm Conlan sa mga dayuhang aminado na nasasaktan siya sa mga nangyayari kay dating Pangulong Duterte. Bagamat nakatira sa London, United Kingdom, sinabi ni Conlan na sinusundan niya ang mga kaganapan sa Pilipinas, partikular na sa mga nangyayari sa ating pamahalaan. Let's look at the basic facts. Has any other Philippine president been banned from the Philippines or not allowed to go back to the Philippines? You know, I'm not a lawyer, but as a Filipino citizen, if he wants to return home to his country, I don't understand why he would be banned. I don't understand what law they could invoke to ban a Philippine citizen from returning to his home country. It's nothing to do about whether the Philippines is in the ICC or not. Hindi rin maganda ang dating kay Conlan na mga binitawang pahayag ng Malacanang nang sabihin nitong hindi tatanggapin sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling ibalik siya ng ICC sa ating bansa. Para kay Conlan, nakakadismaya ang naging pagtrato ng mga otoridad kay dating Pangulong Duterte. I'm unhappy about the ICC went about this. You know, there is a perfectly functioning judiciary in the Philippines, you know, a legal process, Philippine courts. What he didn't expect is to be dragged onto a plane on a 21-hour journey, a man with multiple medical conditions who's elderly already, to be carted all that way to the ICC and held in captivity shortly before his 80th birthday, when there is a due process. You know, the ICC say that there's a due process, you know, they're a court, an international court, so why are they not following the due process? Sabi ni Conlan, bagamat siya'y dayuhan, alam niya kung paanong minahal at patuloy na minamahal ng mga Pilipino si dating Pangulong Duterte. Nakapangasawa ng isang Pilipino si Conlan, kaya't apektado ang kanyang pamilya sa mga nagaganap sa bansa. Sa makailang beses ngang pagbisita niya sa Pilipinas, mula pa noong hindi Pangulo si Duterte hanggang sa maupo ito sa Malacanang, nakita niya ang malaking pagbabago sa ating gobyerno. Saksi siya sa kakaiba at natatanging pamumuno na ipinamalas ng Tatay Digong ng mga Pilipino. Anya, kahit pawala siya sa Pilipinas nung mangyari ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, hindi siya makatulog sa pag-aalala dito habang patuloy na nakasubaybay ang buong mundo sa sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Duterte at walang tigil ang panawagan ng mamamayang Pilipino na makauwi na ito sa Pilipinas. Patuloy namang nananalangin si Conlan para sa kalusugan ng dating Pangulo at umaasa siya na matatapos din ang kalbaryong pinagdadaanan ng minamahal na Tatay Digong ng mga Pilipino. Yon. Alright? At bago tayo magtapos, mga kababayan, gusto kong itatak sa isipan nyo kung sino po talaga ang nagkanulo kay Pangulong Duterte. The chief legal counsel of the former president has indicated that he will bring this matter even before the confirmation of charges hearing. And so that is why we wanted you to elaborate on how this turnover or surrender by the Philippines, which was no longer a state party to the ICC at the time. Well, I think the main element, as we had already indicated, is that the ICC has jurisdiction over the alleged crimes because they happened allegedly during the period when Philippines was a state party. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. Yan po, sa bilang magtatapos ng ating video, gusto ko na yan ang tumatak sa isipan po ninyo. Kung sino ang nagkanulo kay Pangulong Duterte, none other than, ulitin natin ng konti, something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any... The Philippine Authority. Yung Philippine Authority daw po, Philippine Authority tuloy. Philippine Authority daw po ang nagdesisyon ng pagkidnap, pagdala kay Pangulong Duterte sa The Hague dyan sa ICC. Malinaw na malinaw po, no, di ba? Ito po ay spokesperson ng ICC. Ha?
Sa tingin ko naman, hindi siya magsisinungaling. Diba? So yan, mga kababayan, alalahanin natin kung ano nangyayari sa Pilipinas, kung ano ang ginagawa nila sa kanilang mga kritiko, kung ano ang hirap na dinadanas ng mga Pilipino, kung ano ang ginawa nila kay BP Sara Duterte, kung ano ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, kung ano ang ginagawa nila sa Pilipinas. Yan po ay sapat ng dahilan para tayo ay maghiganti. Maghiganti bilang pagboto ng straight sa PDP laban candidates. So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-antabay po tayo sa mga susunod na development regarding dito sa pagnakaw at pagkidnap kay Pangulong Duterte at sa kung ano pa man na istorya na nangyayari sa ating magulong lipunan na ating ginagalawan. Once again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo.